Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air. Ating makakapanayan po natin ang Director po ng Police Region Office ng Calabarzon na si General Paul Kenneth Lucas para po pag-usapan yung mahalagang bagay na kailangan po yung pinaghahandaan ngayong nalalapit na itong eleksyon. Upang pag-usapan yan at alamin ng ilang pang update, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si General Paul Kenneth Lucas, ang Police Regional Office ng Calabarzon. Magandang hapon po, General Lucas. Welcome po sa Target On Air. Kamusta po, General? At marami po salamat sa pagpa-unlock sa aming interview. Malapit na po itong eleksyon. Ano po ang inyong ginagawa para po dun sa paghahanda sa paparating po na halalan ngayong 2025, General? Magandang hapon din po at saka sa libo-libo ninyong taga-subaybay. Apo, salamat po, General. Si Carex Kayanong po. Ano po ang inyong ginagawa para po dun sa paghahanda para sa parating po na halalan 2025, General, dito po sa Calabarzon? Well, kaibigang Rex, as early as 5 months ago, pinaghandaan na natin itong midterm and national local election dito sa Calabarzon. Meron na po tayong itinatag na tagapamayapa at tagapag-ugnay, at kung maalala nyo, meron tayong unang-unang ginawa yung PhilSafer. Itong PhilSafer na ginawa natin ay ito yung pagdeposito ng mga licensed firearms ng mga kandidato, ng mga supporters nila, no? And as of this time, no, meron na tayong 3,200 na firearms na nakadeposito dito sa regional office natin, and itong mga firearms na ito is ibabalik natin after election. Apo. And ito na mga binanggit ko kanina, yung tagapag-ugnay, ito yung mga pulis na ginawa nating liaison officer sa mga kandidato, no? Not only the incumbent but also yung mga bagong kakandidato, mapa Sanggunian man, mapa-mayor, mapa-governor man, lahat po yan, nabigyan natin sila ng liaison officer para pag meron silang activity is bibigyan ng ating mga kapulisan ng security, no? And ito namang tagapamayapa na ating inilunsad. Ito po ay grupo ng mga kapulisan at kasama rito may mga teachers dito, may member ng religious groups na kung merong tension na mamamagitan sa mga kandidato natin, ito yung unang makikipag-ugnay sa mga kandidatong ito para ayusin kung ano yung di nila pagkakaintindihan. And as of today, wala pong ni isang kandidato dito sa Calabarzon na nagkaroon ng problema, and wala rin tayong candidates na nagalusan dito sa Calabarzon. Apo, at meron na po bang declare na hotspot area dito po sa Calabarzon? Well, wala po tayong hotspot dito sa Calabarzon. Meron lang tayong areas of concern. 8 po yung areas of concern natin. Meron tayong isa sa Quezon, 3 sa Batangas, 3 sa Laguna, 2 sa Quezon, I'm sorry. So 8 po lahat yan na ating babantayan. Pero wala po tayong hotspot dito. Ito pong IA-powered Regional Command Center, paano po ito makakatulong dun sa pagbabantay po ng kaligtasan ng publiko, particular po dyan sa Region 4A? Well, itong AI na Regional Command Center natin is malaki ang may tutulong nito, and in a way na makikita natin yung nangyayari sa ating mga kalsada, and of course yung mga LGUs na nagbigay ng link sa mga CCTV na kanilang inilagay is nakikita natin dito sa Regional Command Center natin, and with that nakakapagplano yung mga kapulisan natin kung ano yung
ano yung dapat nilang gawin, saan sila mag-deploy ng tao at anong oras sila mag-deploy ng tao. And of course, pag may nakita na tayong mga insidente dyan, is agaran nating mahuhuli yung mga suspects natin. Opo, at ano naman po yung pangunahing teknolohiya na kasama ng inyong AI, itong Enhanced Command Center, at paano po ito makakatulong ito sa proper yung pag-prevent po ng mga krimen? Well, unang-una sa lahat, no, yun ang sabi ko kanina, dito sa command center na ito, at mapipredict na natin kung saan natin pwedeng i-deploy yung mga kapulisan natin para ma-prevent natin yung mga krimen. Apa. At ano po magiging epekto nitong AI Enhanced Command Center sa pagpapabilis po ng police operation? At paano po nito mapapabilis po yung emergency situation po? Well, sa part ng prevention is maipapababa natin yung crime incident natin dito sa Calabarzon. And doon sa crime solution naman is tataas yung crime solution efficiency natin dahil agaran nating makikita at ma-identify yung suspect. Kung sasakyan man yan is mas madali nating ma-identify yung mga sasakyan na kanilang ginamit. Apa. Pag-usapan naman po natin, General, itong anti-illegal drugs accomplishment. Meron na po ba tayong total grams, numbers, and confiscated drugs? Kasi update po tayo dyan sa Region 4. Yan po ang kagandahan ngayon. Well, I don't have the data kung the volume kung gaano karami na yung mga nahuli natin, pero sa araw-araw na pagre-report sa atin is halos lahat ng mga police stations natin is nagkakaroon sila ng operation dito sa illegal drugs, no? I don't have the data kung sa volume ang tatanungin nyo, pero araw-araw naman po nagkakandak ng operation yung mga kapulisan natin. Hindi po ito natin sa mga krimen na pinagtutuunan ng ating mga kapulisan. Apa. Nako, salamat po sa pagkakataon. At General, meron po kaming bagong segment, yung Oras ng Pulis. Kung mamarapatin po natin, yung lahat ng Chief of Police sa buong Calabarzon, kumbaga bigyan natin ng kredito na makausap, na mag-report sa mga accomplishment report dito po sa programa natin, General. Opo, kung okay po sa inyo ay amin pong ibibigay sa inyo yung hotline or yung numbers ng mga stations natin para nyo pong tawagan at masabi nila kung ano-ano rin yung mga ginawa nila sa kanilang istasyon. Apa, salamat po, General Paul Kenneth Lucas, Regional Director po ng Region 4 Calabarzon. General, salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat din po sa oras na inilaan nyo sa amin. Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air.